from Hong Kong and Taiwan. Nakarating na po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Ano po yung kanyang reaction kaugnay nitong panibagong allegation po na ito? Wala pong katotohanan. Ayan, nakahinto siya, oh. Op, op, op. Ilan yun sa pool? Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo Oh. ay mangyari, ha? Ang galing, ha? 7 pesos per kilo rice then after. Yan, ha? Pwede pala yun, no? Gagawin mong tanga yung sarili mo. Pwede pala yun, no? Para lang, alam mo yan, matakpan, di ba? Kasi palpak yung 20 kilos nila, eh. Isang araw lang, eh, di ba? Isang araw lang yung 20 kilos na bigas nila. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? At nagbabalik po ulit ng Jomalon TV para sa programa natin na issue ng bayan nating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Ang ganda ng kanta natin. Actually, nalalas song syndrome yung anak ko dyan, eh. Pag kumanta ako ng Jomalon TV, issue, magkakanta na yung anak ko. Nalalas. Okay naman, maganda naman yung lyrics. Talaga na mga nakakapukaw at totoo naman, di ba, na bakit tayo matatakot sa mga issue na kailangan natin bosesan, pag-usapan, himahimayin, dahil ito naman talaga yung mga issue ng pang Pilipinas na kailangan natin pag-usapan. Hindi naman sa pagiging pakialamero ka, pero syempre, parte tayo ng gobyerno na to, eh, no? Whether we like it or not, parte tayo ng gobyerno na to, kailangan natin pag-usapan yung mga yan dahil taxes natin yung ginagamit nila sa pampondo, di ba? Okay, shoutout natin lahat ng mga members natin syempre sa Jomalon TV. Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros Chan, Lorna Tavera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manig Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po. Paki-double check mga kayon kung makasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon katabi ng subscribe icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. And you can also subscribe these 2 channels na pagka may time ako ay binibigyan natin ng upload. Siyempre yung When Tito Talks, pinag-uusapan natin yung anything under the sun maliban sa politics. Tito Jom, pag mahilig ka sa mga pagkain, street food, mami, pare, sizzling, bulaluhan, Tito Jom, Tito ng ina mo. Paki-subscribe na lang mga kayon. Lalaban tayo dyan. Inaayos lang natin yung renovation ng studio natin. Tapos go na tayo dyan. Okay. Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat ha sa pagsuporta nyo sa Jomalon TV, issue ng bayan, nating pag-usapan. Umpisa na natin. Ito, Attorney Claire. Napanood nyo na to, eh. Pero bigyan natin ng reaction na dito nyo lang mapapanood. Diba? Napanood nyo na to. Oh. Lagi ito, eh. Alam ko, tiga Net 25 itong reporter na to, eh. Itong reporter na to, talagang kaakibat na talaga dapat sa reporter yung pagiging matapang na nasa lugar, yung pagtatanong na walang alinlangan. Kasi di ba minsan may ganun, eh.
Pagka medyo mataas sa'yo, yung tatanungin mo, yung i-interview mo, medyo nai-intimidate ka. Talagang ganon. Pero eto mga to, may mga iilan pa din na reporter na hindi nai-intimidate doon sa taas nung kausap nila. Panoorin natin. Morning po, Yusek. Pahiya siya dyan eh. Binatikos po ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque yung anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa umano'y gold-linked money laundering activities. Huli! Ito po'y nabanggit din sa isang media entity dito sa Pilipinas, bukod po doon sa mga report from Hong Kong and Taiwan. Nakarating na po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Ano po yung kanyang reaction kaunay nitong panibagong allegation po na ito? Wala pong katotohanan. Oy, okay. Wala raw katotohanan. Okay. Paki-comment naman, lalo na sa mga viewers natin na nasa Hong Kong, Taiwan. Kamusta to? Paki-comment dyan sa baba. Hintayin ko I'm sure marami akong viewers dyan na taga-ibang na OFW, mga nagkatrabaho sa ibang bansa. Paki-confirm nga ito kasi dinanay ni Auntie Claire. Paki-confirm sa comment section natin. Yun lang po. Bilis. So, Ganun kaagad, di ba? categorically deny po ito. Walang katotohanan. Okay. Doon po sa pagdalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu rally sa Cebu, yung po ang presensya ng Pangulong Marcos ay sign po ba yon na yung suporta niya kay suspended governor Cebu Governor Gwen Garcia ay parang sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng Ombudsman? Wala po tayo nakikitang ganun. Ang medyo maingat siya magsalita ngayon, di ba? Yes or no, yun lang. Tapos period, di ba? Uy, nag-iingat. Doon po sinabanggit niyo yung 7 piso na Yan. Yan, ito yung hindi naintindihan ni Ate Claire, di ba? Ang sinabi ni Pangulong President Roa Duterte during that time, i-reduce ng 7 pesos yung bigas. Ang pagkakaintindi nitong ni Atty. Claire na napakahusay, napakagaling niya si Auntie Claire ninyo, ipinangako daw ni Rodrigo Roa Duterte yung bigas na 7 pesos. Palpak kasi yung 20 kilos na bigas nyo ng amo nyo, di ba? Kaya ngayon, bigla kang sanay sila sa ganun, no? Yung pagka merong issue, ang ipangsasagot nila, ang ipantatapat nila, issue din. Okay? So, kaya magtatanga-tangahan sila, willing silang magtanga-tangahan, willing silang magbobobobuhan, matakpan lang yung issue na yon. Okay? Yung Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na I-reduce. o Yun. bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. News na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. Hindi diba? Medyo, ano nangyari sa'yo, Auntie Claire? Dati naman, nagtapang-tapang mo sumagot. Ngayon, medyo pinis ka na. Matipid. Nakajeta ata yung mga words mo. Nakajeta ata yung mga gusto mong sabihin. Bakit ngayon medyo naglalaylo ka ngayon? Di ba dapat dire-diretso gaya ng ginagawa mo dati? Kasi mapupulaan ka. Di ba? Natatakot ka. Baka mamaya masilip ka na ng amo mo. Ba't gaganyan yung bibig mo? Vlogger ka talaga, no? Malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever. Yung 7 piso, sabi nyo, pangako 7 piso. At parang sort of ganun. Oo. Kaya mo ginawa yung batas, rice tariffication law to para
yung gusto mong 7 pesos na kada kilo Oh, ay mangyari, ha? ang galing 7 ah. pesos per kilo rice then after. Okay, yan, ha? Pwede pala yun, no? Gagawin mong tanga yung sarili mo. Pwede pala yun, no? Para lang, alam mo yan, matakpan, di ba? Kasi palpak yung 20 kilos nila eh. Isang araw lang eh, di ba? Isang araw lang yung 20 kilos na bigas nila, tapos kinabukasan wala na, tapos sasabihin, itutuloy na lang after election. Oo, parang na-issuehan tuloy, nabahiran tuloy na parang vote buying tuloy yung bigas eh, di ba? Yan, 2 years, ha? 2 years, ha? Nangako, 7 pesos per kilo na bigas, ha? Because of the rice certification law. Okay. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng Vlog? fake news. Sa vlog po ba? Nakita na Tanga-tangahan. Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Oo, vlog nga mo, vlog Parang mo nga. You're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po Ngiti-ngiti magkaroon na lang. ng sa harap Ano po ng yung pahayag ng Pangulo? Oo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang Iwas. direktiba, announcements ng palasyo. Iwan. Oh. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Ulul. hindi ko lang ito lang po yung vlog Yusek, ano po, para lang po hindi Miss Eden, malito. pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Oh. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Oh. Kasi po parang naka-apekto rin po dun sa mga ano ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Miss nila. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po. Ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Oh. Ano ba trabaho nito? Vlogger ba to? Yusek. Nga pala, sinasabi ni Atty. Topacio, pag Yusek pala, undersecretary, hindi ka parte ng gabinete ng Malacanang. So parang ganoon eh, parang dinifferentiate lang ni Atty. Topacio na pagka Yusek versus SEC, pagka secretary ka, member ka ng gabinete ng Malacanang. Pagka Yusek, undersecretary, parang yun yung condition na hindi ka member ng gabinete. So far, then hindi ka makakagamit ng yung gaya ng ginamit nila Torre na executive privilege, 'di ba? No? So iba iba pala ang personality ni Auntie Claire. Pagka nasa vlog siya, pwede siyang loko ko, no? Doon sa trabaho niya, doon sa pagiging press USEC secretary sa PCO, so pagiging spokesperson ni BBM, 'di ba? Pwede pala 'yon, no? Pagka medyo alanganin ka na, sabi ko na hindi ako nagkakamali sa Hindi talaga ako nagkakamali sa mga iniisip ng ilang sokmed ng social media. Yung ilan lang. So kasi sa Facebook kasi, sa Meta kasi, parang sa akin lang, opinion ko lang to Meta. Parang mas pinapaborize nila yung mas tanga ka sa Meta. Mas papaniwalaan ka, mas marami kang algorithm. Parang ganon, di ba? Parang ganon. Kasi di ba nakikita naman natin, ang daming content dyan na pantanga-tangahan, pang stupido, di ba? Pero may views. Pero pagka minsan yung mga quality content, sabagay, algorithm din naman yan eh. Algorithm din naman yan. Pero nakakaano lang na, yung mga ganito ba, hindi ba nakikita to ni isang social media platform? Yung ganong klaseng di ba? Tanga-tangahan, di ba? Ano ba yung next natin? Kasi pag presidente mismo Topacio ang nagsasalita, di ba? O, i-interview siya. Pareho lang sila. Okay, tamang tugma. Kaya, okay yan. 2028 sana. Yan ang tagapagsalita. Okay ka, Auntie Claire! Auntie Claire! Ay, nakabuhay ko. Naging kengkoy na talaga. Oo, kengkoy talaga. Wala tayong magagawa dyan. Yun yung sinabi pala ni dyan sa part na yung sinabi ni Atty. Topacio, yung dinifferentiate niya yung USEC saka yung secretary. Na yun nga, na hindi membro
ng gabinete ng Malacanang pagka USEC, pag under secretary. Pero pag secretary, siguro malamang member na, di ba? Yun yung totoo naman yung sinasabi, di ba? Yung nakapanood nyo yung unang video natin, yung ewan ko, naghahang ba si BBM sa speech niya doon sa alyansa, yung ganon, di ba? Ano yun? Di ba dapat when you are a president o kahit anong bansa, dapat, di ba, alam mo kung dapat equip ka ng words, equip ka ng mga sagot doon sa mga possible na question na pwedeng ibato sa'yo. Kaya basta equip ka lang doon sa sasabihin mo. Pagka, bakit naman si Yorme? Walang hawak na papel, hindi scripted. I mean, kabisado niya yung sasabihin niya. Pag tinanong siya, alam niya kung paano ano yun eh, parang nag-e-exam tayo, di ba? Tanda mo, mga college tayo. Pag nagre-review tayo, di ba? Iniintindi natin. Bakit natin iniintindi? Hindi natin minimemorize. Iniintindi natin. Kasi pag inintindi natin, kahit pagbalik-balik ta rin yung tanong, i-rephrase man yung tanong, dahil naintindihan natin, alam natin kung paano sagutin. Di ba? Pero pagka minimemorize mo kasi, minimemorize mo na kunyari, yung particular na tanong, tapos ni-rephrase pala sa actual na exam, hindi mo na masasagot kasi minimemorize mo lang eh. Di ba? Hindi mo talaga inintindi. Kaya nga, di ba, sinasabi nila, wag mo i-memorize. Intindihin mo. Para pagka binalibalik ta rin man yung tanong, kasi naiintindihan mo, alam mo kung paano masasagutin. Di ba? Hindi yata nila talaga alam kung paano talaga sumagot at hindi talaga naiintindihan kung ano yung tunay na problema ng bansang to. Kaya pagka iniba-iba yung tanong, nauutal-utal na. Naghahang na parang, di ba? Nakakahiya. Sa totoo lang. Panoorin natin ito. Ito ata yung sa NAIA. Ay, ito ko, Diyos ko, Santisima. Okay. Medyo sensitive tong video na to, pero I really have to show it to you, guys. Kasi, meron pag-usapan natin to, ha? Tingnan nyo, nakahinto yan, ha? Nakahinto. Tapos biglang umandar. I-stop ko na lang, ha? Para hindi tayo maano ni YouTube. Ayan, nakahinto siya, oh. Op. 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 Ilan yun sa pool? Whoop, 2, whoop. Stop na natin doon. Ayoko maano kayo eh. Pero kailangan ko ipakita bakit. Okay? Ganitong klase. Ay, yung mga OFW natin, yan, yung mga airport yan sa inyo, sa mga pinupuntahan nyo, sa mga bansa nyo, inggit na inggit ako sa inyo, alam nyo yun, di ba? Sa mga pinupuntahan nyo, kamusta ang airport nyo dyan kumpara sa airport natin? Okay, paki-comment sa baba. Gusto kong malaman. Paki-comment, ha? I-discuss natin sa susunod. Di ba? Tingnan nyo to. Nakahinto na siya. Hindi ko alam kung bakit siya biglang umandar. Nakahinto na siya eh. Malamang naka-handbrake yan. Di ba? Automatic eh. Ako, pag nagdadrive ako, pag nag-stoplight ako, para hindi mangamit yung paa ako, automatic handbrake. Handbrake. Okay? Ngayon, pagka umandar na, minsan nakakalimutan ko ibaba yung handbrake. Siyempre, magre-revolution na ako, maggagas na ako. Hindi siya handar kasi naka-handbrake. That's the purpose. Manual pa ako, ha? Manual pa ako. Sa matic, pag nakapark ka, hindi ka aandar. Kahit maapakan mo. Yung revolution, tutulog na siya. Pero hindi siya haandar. Pero ito, naka-stop siya. Naka-stop siya. Tapos, biglang umandar. Kahit nasabihin mo wala siyang belo, pero may namatay eh. Ito yung gusto ko natin pag-usapan. Kasi maraming fault dito. Sabi nila malfunction. Malfunction. Hindi ako naniniwala malfunction. Sorry pero hindi ako naniniwala malfunction. May namatay kasi. May namatay kasi na bata. Parang ihahatid la ata yun nila yung tatay nila para mag-abroad ata, tapos namatay pa yung bata. Ewan ko kung tumuloy pa yun, pero malamang sa malamang hindi natutuloy yun, syempre. Kung ako yun, hindi na ako tutuloy, wag naman sana. Di ba? Malamang hindi na umalis yun. Ang ano ko rito, alam nyo kung ano? Ito kasi, mahina kasi yung batas natin dito sa Pilipinas. Ang Pilipino naman, susunod naman yan eh. Susunod naman yan. Hindi ko alam kung ayaw talaga ng gobyerno na to na pahigpitin yung batas na maayos. Dahil gusto nila ganyang kaluwag para kahit sila mismo kayang lumusot. Pero bakit ang Pinoy nasa abroad? Sunod-sunuran. I'm sorry mga OFW, pero totoo naman, di ba? Pag kayo nasa abroad, di ba, sumusunod kayo sa batas ng nasa bansa ninyo? Pero pag sa Pilipinas, di ba,
easy go, lucky lang tayo. Tama, mali, di ba? Nakikita kong fault dito, alam niyo kung ano. Sa atin kasi, pag nakakuha ka ng lisensya, pag marunong ka mag-drive, actually, kahit hindi ka pa nga ganun kahusay mag-drive, kaya mo nang kumuha ng lisensya eh. Di ba? Tama, mali, di ba? Pag natuto ka na mag-drive, kunyari, sabihin natin, galing ka sa driving lesson. Okay, sa driving lesson. Okay, nakapasa ka sa kanila, kumuha ka ng lisensya ngayon, tapos pinag-drive ka, marunong ka mag-atras abante, iibalik yung sasakyan sa pinaradahan, makakakuha ka ng lisensya. Okay? Ang hindi kasi tinuturo dito sa atin, yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Kasi siguro sasabihin nila, matututunan mo na yan through experience. Okay, totoo naman na matututunan mo siya sa experience. Kaso yun nga lang, may magsasakripisyo tulad na lang neto. O, di ba, malamang natutunan niya na kung ano yung lesson dyan. Malamang hindi naka-handbrake yan. Di ba? Kasi I doubt pag naka-handbrake ka, manual-matic ka man, hindi ahanda rin siya sakyan pag naapakan mo sa revolution eh. Di ba? Kasi ako, manual ako, nagkaroon din naman ako ng matic. Pag nilagay mo sa P, sa park, nakapark ka eh. Di ba? Malinaw, nakapark ka. Hindi siya andar kahit maapakan mo yung revolution. Di ba? Pag naka-manual ka naman, naka-handbrake ka, naapakan mo yung revolution, hindi rin siya andar. Kaya nakakapagtaka eh. Hindi itinuturo, I think, sa mga driving lesson, yung ganitong klaseng insidente. Sa tingin ko, hindi natuturo yung ganyan. Mga kayon, paki-comment nga sa akin dyan, sa baba. Sorry, ang dami kong tanong pero kasi gusto ko malaman eh. Hindi pa kasi ako nakakapunta ng ibang bansa o hindi ko kasi alam kung ano yung mga law sa ibang bansa. Pero nakikita ko lang. Di ba sa ibang bansa, pag nagpa-practice sila ng magmaneho, o kaya pag kukuha ng lisensya, merong katabi nila na parang checker kung ipapasa ka nila o hindi. Paki-comment nga sa baba kung ano yung proseso dyan sa inyo sa pagkuha ng driving ng lisensya sa pagdadrive kumpara dito sa Pilipinas. Kasi, di ba, ang problema kasi dito sa atin, nalalagyan. I'm sorry sa mga ibang ahensya, nalalagyan kasi. Di ba? Nalalagyan, totoo. Tingnan nyo na lang. Ito example. Si Alice Guo, nakakuha ng birth certificate na siya ay Pilipino. Well, in fact, hindi naman siya Pilipino. Nanalo pa. Sino ang may kasalanan? Saan siya kumuha ng birth certificate na yan na nagpapatunay na Pilipino siya? Kasi yan ang ipapasa niya sa candidacy niya, sa COC niya, sa bangbang para makatakbo ng pagka-mayor. Kasi anong requirement? Di ba dapat Pilipino ka? Siyempre, yun ang requirement. Ipapasa nila yon. Sabihin na natin late registration o ano. Hindi ba inimbestigahan yan na tayo hindi pala to Pilipino, bakit nakapasok to? Hindi na nakapasok, nanalo pa. 'Di ba? O bakit? Lalagyan. Siyempre, hindi naman nila aaminin na lalagyan. Pero ganun kasi yung problema sa atin. Kaya nga, wala namang problema ang Pilipino kung mahigpit ang gobyerno ng Pilipinas. I think susunod naman yung mga Pilipino eh. Yan naman tayo eh. Kasi ganito yan. Sa Maynila, ganito rin eh. Yun din yung issue na nakita ko. Depende talaga sa leader. Nung kay Yorme Isko Moreno, sumunod yung Manileño. Okay? Sumunod. Bakit pagdating sa incumbent nila kay Mayora, parang tila hindi sumunod? Bakit ko nasabi? Kasi ang daming mga ang daming hindi natakot. Yung may mga krimen, hindi natakot. So in short, hindi sumunod. Kasi nga, hindi na natakot eh. Di ba? Kaya depende sa leader eh. Kaya masasabi ko na, bakit kay Isko Moreno sumunod yung Manileño doon sa batas, sa higpit na ipinatupad ni Isko Moreno? Bakit pagdating doon kay Mayor Hanel Lacuna, dumami yung mga krimen, yung crime rates, pumasok ulit ata sa top 5, top 10 yung Maynila pagdating sa crime rates. Bakit? Malamang hindi sumunod yun, di ba? Kasi gano'n na nangyari. Di ba? Bakit? Depende sa leader. Sa gobyerno, gano'n din. Ang Pilipino, susunod naman yan eh. Pagka mahigpit, depende sa leader eh. Pagka naghigpit si leader, susunod naman ng Pilipino eh. Kasi nga tayo nga, yung mga nasa abroad nga, sumusunod naman eh. Di ba? Bakit dito hindi? Kasi, maluwag. Kumbaga, ang Pilipino, dumidepende yan. Pagka kaya nilang hindi sumunod, hindi sila susunod. Pero pagka alam nila na, hindi uubra yung natin dito, susunod sila. Di ba? Susunod sila. Tingnan nyo nangyari dito. Di ba? Ganyan na ganyan yan. Tapos yung sinisisi pa, yung harang. Di ba? Maraming kung may question doon sa harang, bakit daw ganon? May harang nga, natibag naman. Sa ibang bansa ba ganyan? Pa-comment lang Hindi ko alam eh. Kasi syempre, mahirap magkumpara pag hindi mo alam. Kaya syempre, hingingin ko yung call up rin ako sa inyo na yung mga barrier ba na ganon,
Barrier supposedly protection siya eh. Kaya nga siya barrier eh. Di ba? Dapat yung barrier matibay. So just in case na gano'n na may mangyari ulit, siguro, I guess, kung matibay yung barrier, galing sa park ha, walang buwelo. Galing sa park, walang buwelo. Sabihin na natin na mga 20, 30 yung kaya niyang i-accelerate na takbo. Kung matibay ang barrier mo, tapos naibangga, I don't think magigiba siya ng isang sasakyan na galing sa park. Tama, mali. Correct me if I'm wrong. Baka mamaya, mali naman yung pinagsasabi ni Joe Malone. Di ba? Correct me if I'm wrong. Galing ka sa park, tignan nyo yung distance. Biglang umandar. Nasagasaan nata yung yung barrier di ba? Kasi may nakita ko may binuhat Correct me if I'm wrong doon sa statement na yun. Di ba? Pero kung matibay, regardless, kung may barrier man o wala, kung may halimbawa may barrier, kung matibay yung barrier, siguro babanggalan siya ng ganun. Or, kayang ng barrier na medyo pabagalin yung, medyo pigilan, i-refresh yung acceleration, yung bilis niya. Kasi galing ka naman sa park. Hindi naman siya yung tipo may buwelo ng boom. Di ba? Yun ang mga nakikitang problema. Well, of course, mechanical failure daw. I don't think mechanical failure. Parang ang hirap kasi paniwalaan ng mga ganon, ng mga mechanical failure. Di ba mga kayon? Although may mga instances na ganon. Di ba? Muntik pa nga bugbugin yun Muntik pa nga bugbugin yun. Yung pagbaba ng driver, muntik pa bugbugin. Buti na lang, syempre airport yan, may mga kapulisan dyan. Kalat ang kapulisan dyan, kalat ang gwardiya dyan. Pero may mga buhay na nasawi dahil sa kapababayaan. Di ba? Kasi, hindi ako naniniwala kasi sa aksidente, mga kayon. Halimbawa, nawalan ng preno. Kung ikaw, maagap ka na driver, chinecheck mo regularly yung hangin ng gulong mo, yung preno mo, kung mayroon pa ba, kung may tagas pa ba, o may fluid pa ba, may iiwasan mo yung aksidente. Di ba? Lalo-lalo na sa mga bus. Sa bus. Inantok, nakatulog. Nawalan ng balanse, nahalaglag sa bangin, o kaya bumunggo. Marami namatay. Kung yung driver na yun, sapat yung tulog niya, malamang hindi siya aantukin. Puta, ano yun? Basic yun. Di ba? Basic yun. Pag sapat yung tulog mo, malamang hindi ka aantukin. Di ba? Ewan ko na lang yung iba. Baka mamaya, iba kasi ibig sabihin ng iba na nakatulog ako 10 hours, pero puchay, nahantok pa rin ako. Baka may ka na nun. May diabetes ka na nun. Kaya malami yung sugar mo, kaya lagi kayo nahantok. Pero di ba, hindi kasi ako, pero hindi ako naniniwala sa aksidente. You can avoid Di ba? Lalo-lalo na kung nagdadasal ka every day. Kasi we tend to forget to pray, to call yung nasa taas, every day, every situation, bago tayo mag-decide. Nakakalimutan kasi natin yan kasi akala natin powerful na tayo bilang human being Di ba? Totoo naman Guilty tayo dyan. Kahit ako, guilty din ako dyan minsan. May mga desisyon kasi sa buhay na ginagawa natin na tayo yung nagde-decide. We don't ask the Creator, ask for guidance, ask for His will. No? Lord, kung ito ba to? Ito ba yung gusto mo? Thy will be done. Your will be done. Di ba? Kasi baka mamaya, hindi gusto ko lang to Di ba? Gusto ko lang to. Hindi gusto ko, hindi pala incline sa'yo. Di ba? Actually, pang pang when Tito Talks na to. Pero, di ba, nakikita nyo mga kayon. Nakikita ko yung differences Pag mahigpit yung bata, susunod naman ng Pinoy. In fairness naman sa Pinoy, hindi naman matigas ang ulo ng Pinoy. Lalo na pagka alam niya talagang hindi siya uubra. Ano yan? Susunod ang Pinoy. Susunod. Sa ibang bansa nga, sumusunod Although minsan, merong iba, pinagtatanggol yung sarili, nakakapatay ng lokal doon sa abroad. Yun, depende. Pagtatanggol yun, di ba? Sa sarili nila. Pero hindi to the point na tigas-tigasan ng ulo sa abroad. Hindi talaga uubra Di ba mga kayon? Ano yung opinion niya dyan? Di ba? Saka nakikita ko dito, kasi yung experience sa driving. Ewan ko, sana tanongin nila. Sana alam natin kung ilang taon na nagda-drive to. Kasi, pag nagda-drive ka, you anticipate everything Lalo na pagka-driver ka. Dapat i-anticipate mo yung mga pwedeng mangyari. Gaya niyan. Di ba? Pagka nakapark ka naman Nakapark ka naman. Kung nakamatic ka, lagay mo sa P. Tapos handbrake. Para sigurado. Or kung nakamanual ka naman, neutral. Tapos, malamang matic to. Kasi kung
kung naka-neutral ka, naka-manual ka, naka-neutral ka, 2 steps pa ng paa mo bago ka umandar. Actually, 3 pa nga Kung naka-neutral ka, nakahinto ka di ba? Actually, 4. Kung naka-neutral ka, naka-park ka dyan, malamang sa malamang, naka-handbrake ka. Okay? Marami pang steps na gagawin yung paa mo para umandar ka. Tulad na lang ng number 1, bababa mo yung handbrake, aapak mo yung magkakambyo ka, that's 2. Aapak ka sa clutch, aapak ka sa gas, aapak ka sa clutch. Ilang moves yun. Ilang moves malamang nakamatic to. Pero mali pa din 'Di ba? Nag-drive din naman ako ng matic, nagkaroon din naman ako ng sasakyan na matic. Pag naka-park ka, pag naka-park ka, malamang naka-handbrake ka. Yun dapat, malamang hindi mo ginawa yung ganung step na yun. 'Di ba? Kasi usually, pag naka-park ka, pag nakamatic sasakyan mo, ilalagay mo yung cambio sa park, then mag-handbrake ka. How come na umandar ka ng ganun? May hinto pa Ang sinasabi niya kasi dahilan para nataranta siya doon sa dumaan na sasakyan sa harapan niya. Parang ganun kasi yung sinasabi, di ba? Pero I doubt talaga. Hindi ko talaga malubos maakalain na ganito ang mangyayari. Pero anyway, mga kayon, malapit na yung May 12. Malapit na yung election. And I think this is the right time. Nakita niyo yung mga nangyayari sa Pilipinas. Sobrang dami, di ba? Sobrang dami yung mga negative na nangyayari sa Pilipinas. Yung aksidente sa ACTEX, pucha, ilan yung namatay doon? 10 ata. Di ba? I'm sure nabalitaan niyo yun. Tapos etong naiya, yung mga ilang artista na namatay. Hindi sa bagay, yung death, cause of death, natural Natural. Doon, yung mga artista, yung mga katandaan. Pero to aksidente, di ba? May namatay na bata. Panlumo. Sa May 12, we have the chance na baguhin yung takbo ng gobyerno natin. I'm sure pagod na rin kayo Kasi minsan iniisip nyo na, wala na tayong magagawa kahit naman sino iboto ko. Ganun pa rin magiging corrupt pa rin, hindi naman kayang ayusin yung bansa. Pero we still have a chance na kahit papano ayusin natin yung takbo ng Pilipinas by choosing the right person to the right position sa gobyerno para tayo yung pagsilbihan. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi I'm sure minsan nawawalan ng pag-asa yung iba na, pucha, kahit sino naman na iboto natin dyan, i-adapt lang nila yung sistema ng current na takbo ng Pilipinas, tapos magiging corrupt na rin. Hindi. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. There are people na talagang, gaya ni Rodrigo Roa Duterte, na talaga ang priority nila is taong bayan. Huwag kayong magsasawa, mga kayon. May 12, Duterte, ako plus Aimee and Gringo Hornasan o Kiripin. Either of the two. Magde-decide na lang ako pag malapit na. Then, Yorme's choice ako sa Maynila. Kasi sa Maynila ako nakarehistro. At alam nyo naman na nakita ko din yung ginawa ni Yorme Isko Moreno during those time na nakaupo siya. Actually, laking Maynila ako Laking Maynila ang inyong lingkod. Kaya kung ikwento kahit nakapikit, kahit walang visual, kung ano nangyari sa Maynila. Sana kayo din ganon, mga kayon. Huwag natin huwag natin i-point out yung iba na, kasi binoto ko nabudol ako Wala na nandoon na yon. Ngayon, darating na eleksyon, baguhin natin yung takbo ng Pilipinas by choosing the right person for his certain position sa gobyerno. Mapa-mayor man, congressman man, senador man, vice man, presidente man sa next time. Mga kayon, maraming salamat sa pagsuporta, sa pagtutok. Napakaganda ng usapan natin. Ito, I'm sorry kung naipakita ko sa inyo sa iya, but I have to. Kasi nga, meron ako mga explanation sa kapaliwanag dyan. Issue ng bayan, ating pag-usapan.